Hello mga kasari, welcome back to my YouTube channel. For today's video, pag-usapan po natin kung anong oras po ba ako nagbubukas ng aking tindahan at kung anong oras po ba ako nagsasara ng aking tindahan. Mga kaibigan, dito kasi sa lugar namin medyo hindi na talaga siya kasi ganun ka-safety gaya ng dating administrasyon na 'di ba sa panahon ni PRRD, medyo nag-less yung krimen, maraming nag-surrender, maraming sumurrender ba? I mean, maraming sumurrender, sumuko sa ating gobyerno at nagbalik loob talaga at kumbaga tumino ang yung mga tao, yung mga nagdudruga. So itong present administrasyon natin dahil nga kumbaga nagbalikan ngayon yung mga drugista at saka yung lugar namin hindi na siya ganun ka-safe. So maraming mga addict at talagang nakakatakot na talaga siya. At ito ngayon, yun nga, yung oras ng aking pagbubukas ng aking tindahan, dapat maaga ako kasi yung mga madaming papasok sa trabaho o papasok sa school at yun, dapat marami na tayong binta doon. Pero sa akin talaga, nagsit talaga ako ng oras ko kasi nga, kumbaga, precaution na din yun kasi hindi na ganun kasipte ang ating panahon ngayon. Isif na natin. So, hindi ko nahabulin yung hindi ko nahabulin kung magkano yung kikitain ko, magkano yung dapat may sales pa ako doon, di ba? So, yun, ang ginawa ko sa oras ko, kahit sabihin natin sayang, may benta pa sana ako, may sales pa sana ako, pero para na rin yun sa aking kapakanan, para na rin yun sa aking CTO ko, sa aming pamilya, lalo pa na wala na akong tatay o yung mga kapatid ko nagsipag-asawa na silang lahat, yung mga lalaki. So kami lang dito ng nanay ko at saka yung pamangkin ko at minsan yung pamangkin ko nasa bukid sila. So yun ang oras ng aking pagbubukas ng aking tindahan, mga alas 6 na talaga. So na yung may araw na talaga ba mga kasari kasi dati nagbubukas ako ng alas 5. Kaso sabi ng nanay ko wag daw ako magbukas ng alas 5 dahil pa siya ba madilim pa. So doon kasi sa alas 5 marami ng marami nang papasok, di ba? Marami nang bibili ng ng mga sigarilyo, kape, mga ganun. So yun, nung marami talagang bibili. Kasi nung sinubukan ko nung bagong bukas tong tindahan ko, nagbukas ako ng mga alas 5, dami talagang namili, yung mga inumin, yung mga pang umaga ba, mga itlog, mga mantika, toyo, mga ganun pang baon sa school. So mula noon, kasi nga marami na akong naririnig, marami ako din nakikita na talagang hindi na ganun ka-safety. So ang ginagawa ko, mga kaibigan, 6 to 6 na ang pagbukas ng aking tindahan. So, yun na nga, maraming nagreklamo, lalo na sa aking mga loyalista na customer, bakit daw ang aga kong nagsasara sa gabi at late na daw akong nagbubukas. Yun nga, yung bata na loyalista ko, talagang majority talaga sa aking mga loyalista kong customer, mga bata. Minsan pa may bata nagreklamo sa akin, sabi nga niya, ate, anong oras ka bang ano bang ginagawa mo sa umaga or sa gabi? Sa gabi ang aga mo magsara, marami pa sana kaming bibilhin. At sa umaga naman, may bibilhin pa sana kami, kaso ang late mo naman malilit na kami sa school, late ka nang nagsi-cellphone ka ba, ate? Sabi ko, hindi naman. Sabi niya, sa sunod daw, wag naman daw ganun kaaga. So, hindi ko lang pinapansin yung bata. Kumbaga, iniba ko lang yung istorya. Dapat ipanaawa ko yun sa bata, di ba? Na ganito, ganyan. So, yun, kahit ganun pa man yung oras ko na ang aking sit up, mga kaibigan, naghihintay pa rin talaga sila sa umaga. Minsan nga, talagang tinatanong ko, hindi pa nga ako nakapaghilamos, hindi pa ako toothbrush. Talagang naghihintay talaga sila sa umaga, bili ng bigas. Minsan naman, ang ginagawa nila sa gabi, binibili na nila yung kanilang kailangan kinabukasan. Kasi nga alam nila na matagal akong magbubukas. Yun, mga kasi lalo na sa gabi mga kaibigan, talagang ayoko na yun kasi nga ako magluluto pa ako at marami pa akong gagawin sa tindahan. Mag-inventory pa ako, maglinis pa ako, yung mga gamit sa labas ipasok ko muna dito, yung display sa labas ipasok ko muna dito. So wala na akong time at saka magluto pa ako para sa nanay ko. So ayun, hindi ko na, kumbaga kailangan ko rin ng rest, mga kaibigan. Kaya yun, kahit ganun pa man, hindi naman naapektuhan ang ating sales kahit maaga akong nagsasara sa gabi. Kung kailan naman Pilipino talaga, kung kailan naman maaga akong nagsasara sa gabi, doon sila lahat na magsipag-siksikan, magsipagpuntahan. Tapos yung kanilang mga pirang problema, mga pila ang lalaki. Kaya sabi ko, minsan natatawa na lang ako ba,
nung sa ano, medyo hindi pa ganun ka ano, yung may araw pa, hindi sila nagbilihan. Yung mahilig talaga sa last hour yung Pinoy. So yun ang ano, yun ang pangyayari. So depende din yan sa location mga kaibigan, kasi kung kayo ay nasa syudad, 'di ba, sa syudad ay matataong lugar at matagal lalo na yung mga nagtatrabaho sa department store, sila matagal yung closing time nila, nasa 11. So kung kayo po ay nasa syudad, yun medyo late din kayong sasara, kasi sayang pa din yun, siya pa yung sales, 'di ba? Pero sa akin kasi medyo delikado. Yung iba dito sa kapitbahay ko, gumagaya na din sila. Nagsasara na rin, kumbaga natakot din sila eh. Kasi kumbaga sa akin, consistent talaga ako sa pagbubukas at saka pagsasara. Sila wala kung hanggang kailan lang gusto. Minsan 11 bukas pa sila. Sa akin hindi. Kahit may okasyon dito sa akin, mga kaibigan, talagang nagsasara talaga na ako. Kasi ayoko na yung oras po, kumbaga bigyan ko rin ng panahon ang sarili ko, kasi pagod na nga ako sa araw. O minsan naman mga kaibigan, yung may mga makatok pa ba, humahabol sa gabi, hindi ko na talaga sila pagbibigyan, kasi ayoko masana yung tao. Kasi madalas mangyari yan dito. Kahit alam ko na sasabihin naman nila pabili ng grande o pabili ng gatas, malaki na 'yun. Malaki na sana yung tubo ko doon. Kaso hindi na ako sumasagot. Pag alam nila na sarado na talaga ako. Kahit ano pang katok nila, kasi ngayon maraming magpanggap na sige ako si Maria ako or si Pedro ako, tapos may kasama pala silang ibang tao na masamang intention masamang intention. So yun naman ang nasa isip ko. Kaya pag once na sarado ako at saka may hahabol na bibili, hindi ko na talaga sila pagbibigyan. Kaya bahala na kayo, doon kayo bumili sa iba. Marami pa namang marami namang nagbubukas pa. Pero ayaw nila kasi doon ay iwan ko ba? Dito nila gusto. Siguro ma-PR iwan ko, di ko alam. No? So, yun, kung kayo naman ay yung lugar niyo safety or nasa syudad kayo, kasi mataong lugar, pero dito sa lugar ko, kumbaga, lang din ako, nagprecaution lang din ako, kasi nakakatakot ba. So, yun lang mga kung kayo naman ay maganda talaga na magkaroon kayo ng consistent sa oras nyo, kasi yung tao alam nila na yun ang oras ng pagbubukas mo, alam din nila yung pagsasara mo. Kumbaga, turuan din natin sila. Hindi porket kasi sabi nila customer is always right. Hindi naman po ganoon. Kumbaga, bigyan din natin sila ng leksyon. Tulungan din natin sila, 'di ba, sa mga department store, pag once na close na talaga yon, papalabasin kung may papasok pa at hindi nila entertain na yon. So ganun talaga ang ginagawa ko dito. Pag once na close ang aking tindahan, close na talaga ako, hindi na ako mag-i-entertain yan. Kahit bumili ka pa ng isang sakong bigas, ayokong pagbigyan yun, kasi masasayang, baka, di ba, dapat advance tayo mag-isip sa panahon ngayon, kasi nakakatakot. So yun din sa umaga, sa pagbubukas ko, alas 6 na talaga, consistent din ako doon. Yun nga, natatawa ako, natutuwa din na naawa, kasi maghihintay talaga sila, lalo pagka bigas ang bilhin, or yung kasi sa iba kasi, ang laki ng kanilang patong, basta malaki ang patong nila sa bigas, gatas, or kung ano pa. Sa akin, lang naman, kunti lang. Kaya yun. Sana may natutunan po kayo, mga kaibigan, sa channel ko, at please subscribe my channel and support. God bless. Bye-bye. Thank you.